Magsisimula ang kwento sa ating bida na si Michio, siya ay pumasok sa isang game na kanyang lalaruin. Paggising niya ay nasa isang game na siya, at nasa loob siya ng isang quadra. Dito ay sinubukan niyang ik-ik ang kanyang stats. Hinahanap niya sa loob ng quadra ang mga pwede niyang magamit at may nakita siyang sandals, espada at singsing. Habang siya ay palabas ay may nakita siyang mga bandit na susugurin ang mga taga-nayon. Ang piling niya lang ay parang laro lang ang lahat, kaya sinugod niya ang mga bandit at ito'y kanyang pinagpapatay lahat. Nagpasalamat ang Chief Village dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanila kaya siya ay pinatuloy sa isang kwarto para siya ay makapagpahinga. Pero nung gusto na sana umalis sa game ng ating bida ay hindi na siya makaalis dahil ang lahat ng mga nangyari ay totoo pala kaya siya ay nagulat. Lahat ng kanyang mga pinatay na bandit ay may mga patong pala sa ulo. Binigay ng Chief Village ang intelligence card sa ating bida para ipagpalit ito sa bounty nito. Pumunta ang ating bida sa Town of Vale kung saan niya ipapalit ang mga kanyang mga napatay na mga bandit. Bawat tao sa game na ito ay may tinatawag silang intelligence card. Dito malalaman kung ikaw ba ay masama o hindi dahil nakalagay dito ang iyong information. Nakuha na ng ating bida ang bounty niya galing sa mga bandit at binigay na sa kanya ang pera at sila ay dumiretso sa slave trader's mansion. Habang siya ay nakaupo ay binigyan siya ng katulong ng isang tasa ng kape at nakita ng ating bida na una-alog ang joga nito at napansin niyang maganda ito. Inalok ng trader sa ating bida na bilhin ang slave na babae na ito. Ang babae na ito pala ay isang wolfkin na ang pangalan ay Roxane at sabi pa ng traders na ito pa daw ay isang pang-virgin. Ang ating bida ay medyo bogmali, iniisip niya na agad ang mga kabogmali niya sa babae na ito. Dahil hindi niya pa ito kayang bilhin dahil kulang pa ang kanyang pera ay binigyan muna siya ng 5 days ng traders para makuha niya ito. Para madagdagan ang kanyang pera ay kailangan niya pumatay ng bandit o kaya pumasok sa isang labyrinth pero siya ay papasok muna sa labyrinth para makapatay ng monster at madagdagan ang kanyang pera. Bago siya pumunta ng labyrinth ay namili muna siya ng kanyang armor at isang espada. Habang siya ay papasok na sa labyrinth ay may nakita siyang isang party na papasok din katulad niya. Pumasok na ang ating bida sa loob ng labyrinth pero nasa first floor pa lang siya at nakita niya ang monster na mukhang puno. Lahat ng kanyang mapatay na monster ay may branch tree na nalalaglag. Ito ang kanyang ipagpapalit para maging pera. Sa mga nakukuha ng ating bida ay hindi sapat ang pagpunta niya sa isang labyrinth para mabilis niyang mabili ang gusto niyang babae na slave na si Roxane. Kaya ginawa ng ating bida ay pumunta sa lugar ng mga bandit para kumuha ng impormasyon pero wala siyang nakita maliban sa villagers at mabahong lugar kaya bumalik na lang siya at umuwi. Habang siya ay lumabas ng gabi ay may nadaanan siyang isang red light, doon may nakita siya isang bandit at ito'y kanyang sinundan. Nakita niya ang mga bandit dito sa lugar na ito kaya nagplano siya at kanyang pinag-aralan ang mga gagawin niya para hindi siya mahuli. Isa-isa niya itong palihim na pinagpapatay at pinagpaputol nito ang kanilang mga kamay para makuha ang intelligence card nito. Bago pa siya makita ng ibang mga bandit ay ginamit niya na ang kanyang teleport para mapunta sa labyrinth at kinuha niya ang mga intelligence card sa mga putol na kamay na ta. Bumalik siya sa lugar kung saan para makuha ang kanyang reward sa mga bandit na kanyang mga napatay. Dahil sa kanyang mga napatay na bandit ay nakumpleto niya na rin ang perang kailangan niya para mabili ang babae na slave na gusto niya. Bumalik siya sa slave traders para mabili na si Roxanne at gumawa na ng contract para mapasa kanya na si Roxanne at dito na magsisimula ang kanilang adventure kasama si Roxanne. Sa anime na ta ay nagiging overpower na din ang ating bida dahil palakas siya ng palakas. Spoiler lang din ng kaunti dahil ang anime na ta ay may halong hentai kaya binibembang ng ating bida ang kanyang mga slave. Bukod kay Roxanne ay may bibilhin pa ulit siyang babae at kanyang babembengan. Guys, try nyo na lang panoorin ta, maganda din tong anime na ta. Ang title nga pala ng anime na ay Harem in the Labyrinth in the Other World. Guys, wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok, sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, andyan ang link sa comment section. Salamat.